Ang problema dito sa mamang ito, pinapasok niya hindi niya trabaho eh. Pansinin niyo yung mga interview niya, very concerned siya sa mga DDS. Yan, dinediretso niya, sabi niya, oh, dediretsohin ko na kayo mga yung mga DDS diyan, naghuhukay na kung ano-ano. Ang trabaho mo, Torre, hindi yung narrative. Kasi ang inaayos niya yung narrative. Sabi niya, ganyan ang mga DDS, sinuhukay pa kasi ganyan ang narrative. Pero siya ang pinoprotektahan niya narrative. Ang ayusin mo, yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung narrative kay Claire. Siya na nga ang tagapagtanggol, siya na nga ang tagapag-build up ng imahe ng presidente, kaya nga banat siya ng banat kay Duterte. Bilang pulis, hindi mo na trabaho yung narrative. Trabahuhin mo yung kalsada. Siguraduhin mo walang adik. Timing na timing yung sinabi ni Torre. Kasi meron isang kahapon, isang araw ng press briefing na sinasabi niya mahina daw ang mga Duterte supporter, mahina daw ang mga DDS dahil sa humuhukay pa ng mga issue para sa na ibabato kay Marcos. Isa nga sa kaninang in-upload ko, sabi ko nga doon, hindi na natin kailangan maghukay dahil langit na mismo ang nagpapatunay na matindi ang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Makita nyo naman kaliwat kanan ng baha, and yet, tingnan mo naman ang kanyang pronouncement last year sa SONA, di ba? Imaginein mo, sasabihin niya sa SONA, 5,500 ang flood control project. Last year yun. O, sabihin na natin hindi totoo yun. Di sana pwede mong na-correct yun in 1 year. Hindi mo pa rin na-correct. Magsosona ka na sa Lunes. Ganun pa rin. Ano masasabi niyo dyan, mga partner? Ako, ito kay Torre. Ang problema dito sa mamang ito, pinapasok niya hindi niya trabaho eh. Pansinin niyo yung mga interview niya, very concerned siya sa mga DDS. Yan, dinediretso niya, sabi niya, oh, dediretsohin ko na kayo mga yung mga DDS diyan, naghuhukay na kung ano-ano. Ang trabaho mo, Torre, hindi yung narrative. Kasi ang inaayos niya yung narrative. Sabi niya, ganyan ang mga DDS, sinuhukay pa kasi ganyan ang narrative. Pero siya ang pinoprotektahan niya narrative. Ang ayusin mo yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung narrative kay Claire. Siya na nga ang tagapagtanggol, siya na nga ang tagapag-build up ng imahe ng presidente, kaya nga banat siya ng banat kay Duterte. Bilang pulis, hindi mo na trabaho yung narrative. Trabahuhin mo yung kalsada. Siguraduhin mo walang adik. Kasi sinasabi niya na yung about sa Chinese, na pinag-iingat ang mga Chinese students, no? Karapatan nila yun. Iingatan nila yung kanilang mga citizens, yung kanilang tao. Normal yun. Pinagmamalaki pinag-aano niya na hindi naman mga Pilipino mga Chinese ang nag-aaway. Alam mo, parehas kayo ni Claire na kayo palibasa kay Claire, sasabihin niya, may peace and order, mapayapa ang kalsada dahil paglabas niya ng bahay, walang nagsasaksakan. Baka naman sa first class subdivision o first class condominium niya nakatira, normal, walang nagsasaksakan. But it doesn't mean walang nagsasaksakan. Paglabas mo ng bahay, ibig sabihin mapayapa ang Pilipinas. Hindi po ganon. Sayang po yung pondo nyo sa intelligence kung ang mga sinusubaybayan nyo lang yung mga makaduterte. Subaybayan nyo yung kapayapaan ng Pilipinas. Hindi porket may mga nag-aaway na Chinese, yun na yung kabuuan. Hindi natin maitatanggi. Kahit po siguro grade 2, alam ang kalagayan ng Pilipinas ngayon magulo. Hindi po mapayapa. Bayolente po sa labas. No? So, huwag mong problemahin, huwag mong trabahuhin yung hindi mo trabaho. Kasi yung trabaho mo nga, hindi mo maayos So, focus ka ron. Focus ka doon. Jay. Torre, siguro, unahin mo muna yung problemahin yung mga droga na lumulutang sa dagat, ba't walang mga drug lord? Yun.
Tapos yung mga kapwa mo rin mga pulis na involved sa droga at sa lalong-lalo na sa mga kidnap for ransom kasi bumalik na naman yung mga ganyang estilo ng ibang mga kapulisan. Kaya tsaka yung hamon sa'yo ni Baste, magsuntukan muna kayo. Ba, hinamon pala. Para tawag dito, para malaman natin kung hanggang saan yung tikas mo. Baka mamaya para ka ding isang ligaw na na putak lang ng putak pagdating sa personal na away, ano ka din, talawit ka. Oo, tilawan, no? Kaya sa Tagalog, duwag, no? At alam mo, Tore, siguro mas maganda kung, yun nga, sabi nga ni Coach Oli, mag-focus ka sa droga, hindi yung sa mga ganyan. Tsaka hindi lang naman DDS. Bakit DDS lang ng DDS ang pinupuntirya mo? Di hamak na mas fake news at mga fake news peddler. Yung USEC nga ng Malacanang, fake news peddler . Diba? Nakikita mo yung nilabas ni Edin Santos na mga ng mga report niya na ng mga barangay daw, mga drug free. Pero nung chinik naman halos yung ilang papel lang merong nakasulat, pagdating sa likod blanco na. Tapos yung mga drug free na sinasabi, wala namang saktong detalye kung yun ba ay totoo, hindi. So kung fake news lang talaga usapan, mas marami sa Malacanang. Mas marami, lalong-lalo na sa Congress. At lalong-lalo na sa mga vlogger ni Martin Romualdez. 'Di ba? Kung fake news lang, dapat maging ka bilang isang PNP chief, sa totoosin, bukod sa hindi mo naman deserve yung position na yan, dapat maging ka rin, maging neutral kasi PNP chief ka, hindi ka naman hindi ka naman nakatulad dati nung yung parang Poncio Pilato na na pulis na sa sobrang kawalang kwenta mo nga pati pati yung heartbeat kung saan mo na pinaghahanap. Wag ganon, puro ka na lang DDS . Dapat pansinin mo rin yung kabilang side ng mga vlogger kung sino ba talaga yung mga fake news. At hindi lang din mga vlogger nagpapakalat ng fake news, kadalasan may mga ibang rin mainstream media. Tsaka at yung doon sa flood control, yun nga. Hanggang ngayon hinahanap pa rin yung sa totoo lang may na hindi ko nga alam bakit naging 300 billion na lang ito. Samantalang pagkakaalam ko dito 500 billion ang budget dyan sa flood control na yan, pero ang nire-report ng ibang mainstream media is 300 billion. Kahit 300 billion na lang ito, asan na? Hindi na pwedeng tawagin to ni Marcos Jr. na overwhelm lang. Grabe naman na tong baha na to. Samantalang nung ibang mga administrasyon naman, sumobra naman din yung ulan noon. At grabe din yung bagyo na nangyari sa bansang Pilipinas, pero hindi naman ganito. Kasi nga, ang nangyayari ngayon halos dito mo talaga mapapatunayan na yung sinabi ni Marcos Jr. sa SONA niya, isang kasinungalingan lang. Dahil kung may talagang maayos at meron talagang 5,500 na flood control, hindi naman siguro mangyayari itong ganito. Samantalang nung panahon ng bahabagat, halos isang linggo talaga yun, tuloy-tuloy na ulan, kaya talaga bumaha. At kahit papano, hindi naman ganito. Ngayon, grabe. Kapiranggot lang tong ulan, talagang lubog na yung buong Maynila. Alam mo, partner. tama yung sinabi ni Coach Ol. Ikaw ba nagsabi noon na hindi ang dapat pagtuunan ng pansin ni Torre hindi itong mga DDS. Dapat talagang pagtuunan ng pansin ni Torre yung problema ng droga. Eto nga, may nag-message sa akin Sabi niya sa akin, bakit hindi sinisita diyan sa Negros? Naku po, patay tayo dyan. Kasi ang mga kasosyo daw dyan ng mga drug lords ay mga politiko. Di ba? Akala ko ba, sinasabi nila, pag mawala na dyan si Tebes, wala na yung mga ganyan. Hindi, lalo daw na mayagpag. 120 kilos ng shabu a month ang nabebenta, 4 na kilo a day. Di umano ang naibebenta dyan sa Negros, sa province na yan.
Alam mo, may nakausap nga ako no, isang araw. Ito, malapit to sa mga Duterte. Hindi ko na lang sasabihin. Ha? Sabi nila, alam mo, tama kayo dun sa, dun sa analysis nyo pagdating kay Tebes. Yung naniniwala sila na mga taga-Negros daw, hindi naman talaga si Tebes ang mastermind. Talagang negosyo lang kung bakit pinatumba daw si Tebes doon. At talaga namang ngayon, namamayagpag ang sugal at droga. So, ang atin lang dito, tinatawagan ng pansin, itong si Torre. Sa dami-dami ng pupunahin mo, bakit yung mga Duterte supporter? Diba? Bakit hindi mo ang kalkalin mo, yung mga namamayagpag pa rin na droga sa mga probinsya? Kasi PNP chief ka eh. Sabi, national lang sakop mo. Hindi ka na ngayon NCRPO o sa isang, sa isang region lang. Hindi eh. Ikaw ay national na. Pambihira, sir. PNP chief, honorable. Diba? Baka naman pwedeng tignan mo yung matinding droga na naandyan pa rin sa Negros. Isipin mo to ha, simpleng-simple lang eh. Sabi nyo noon, mawawala na mga lahat ng problema dyan sa Negros pag naikulong na ito si Tebes. Don't tell me siya pa rin na nagpapatakbo dyan. Nakakulong na yung tao. Lahat na ng pagmamay-ari niya na natignan ninyo, na bulabog na ninyo, lahat wala na sa kanya. Pero bakit hanggang ngayon, namamayagpag ang sugal, namamayagpag ang shabu dyan? Hindi, eto ha, wag nyo ako ang tanungin nyo. Ito report lang sa akin ito ng mga taga-Negros. As in, ni-report lang nila sa akin ngayon na ngayon. Kasi naiinis sila, ang dami daw inaatupag nito ni Torre at isa sa mga inaatupag niya ay ang mga Duterte, ngayon naman mga Duterte supporter, tapos hindi naman niya sinusolusyonan yung supposedly totoo niyang trabaho. 'Di ba? Yung peace and order. Kayo mga taga-Negros, kung kayo nakikinig, kamusta naman ang kalakaran ng droga diyan? Kamusta naman ang crime rate niyo diyan? Kamusta ang mga sugalan diyan? Balita ko, lumala pa daw. Akala ko ba si Tebes ang may pinaka-problema dyan? Ibig sabihin, isa lang ang masasabi natin. Lahat po kasi ngayon ng mga supporter o supposedly maaaring sumuporta financially and sa mga province, sa mga Duterte, ay talagang chinugi. Di ba? Kasama na nga dyan si Pastor Kibuloy. Di ba? Ngayon nga, pinag-iinitan na itong si Atong Ang. Again, wala po tayong issue kay Atong Ang kung mabuti o masama. Hindi yan ang issue. Kaya lang, makikita nyo naman sa angulo ngayon, ikinokonek na naman sa mga Duterte. At alam natin na medyo nung panahon ni Pangulong Duterte, nakikita yan si Atong Ang. So sinasabi nila, sabi ho nila yan na supporter daw financially. Hindi kaya baka kaya ginigipit siya ngayon para yung kung anumang pananaw nila na tutulong kay BP Sara Duterte sa 2028, kailangan ng katayin ngayon pa lang. Yun ang nangyayari ata sa ngayon. Hindi ko alam pero parang gano'n ang datingan eh. Madagdag ko rin, Banat Bay. Yung sinabi ni Torre na paghuhukay. Of all people, Torre, ikaw ang walang karapatang manumbat ng paghuhukay. Kasi naghukay ka dyan. Sa KOJC, naalala mo, illegal po yung ginawa mo dyan. Ikaw ang kauna-unahang Pilipino naghukay sa isang simbahan. So, wala kang authority magsalita about hukay-hukay. Kayong dalawa nitong si Risa, parehas kayong walang karapatang magsalita about sa paghuhukay. Dahil ito naman si Risa, yung kaso naman ni Pastor Kibuloy na na-dismiss ng katagal-tagal, hinukay mo rin. So dalawa kayo. Kung meron kang issue sa paghuhukay ng DDS, pasa mo sa iba para mas convincing. Kasi pag sinabi mo yung paghuhukay, para mong para mong sinabi, nangaasar ka, oy, maitim ka, maitim ka, maitim ka. Bumabalik sa'yo. Ikaw, nuknuka ka ng itim, pati budhi mo, nuknuka ng itim.
Yan. Sino? Saan ka nakakita ng pulis na naghukay sa loob ng simbahan? Sa buong mundo. O kung tinatawag mo sarili mong makadiyos o Kristiyano, yan ba'y gawain ng ng makataong pulis? 'Di ba? Hindi porket hindi ka member ng isang reliyon, binabastos mo. So, pass. Hard pass sa'yo pagdating sa issue ng paghuhukay.